kasama, hindi lamang ang mga miyembro ng Patoda, hindi lahat ng ating mga kasamahan at pinapagpatuloy natin ang paikot-ikot para makipag-unay, makipag-usap sa inyong lahat ng malaman kung ano sa inyong palagay ang pangangailangan at kakulangan na dapat natin bigyan ng pansin kapag sakali man tayo ay mabigyan ng pagkakataon na magserbisyo bilang Vice Presidente. Ang aking pong, hindi ko na masyado pahabay dahil mukhang ginugutom na yung iba dito na ating mga kasamahan. Kasi may nakahandakan sana ako speech mga isang oras, 2 oras. Gutom na ba kayo? Okay na. Lilipas din yan. Kaya pa, sir. Diba, alam nyo, ang ginagawa ko po ngayon ay umiikot po kami, kagaya na sabi ko, at tinatanong natin kung anong issue sa taong bayan. At marami kami pinag-usapan, tungkol sa droga, tungkol sa peace and order, tungkol ng trabaho, marami pa rin mahirap, yung agrikultura natin, lahat po yan ay kailangan bigyan ng pansin. At tinatanong ko sa aking sarili kung bakit hanggang ngayon sa galing, sa sipag, sa husay, sa bait ng Pilipino, hanggang ngayon ay nandito pa rin tayo. At ganito pa rin ang ating nararanasan na kahirapan. Sa aking palagay, dapat pag tinitignan ko kasaysayan ng ating bansa, parang ang aking pananaw ay nakikita natin na pinag-aaway-aaway tayo ng mga leader. Imbis na pinagsasama-sama tayo, pinag-aaway-aaway tayo. Tama yun. Dahil lamang sa politika, dahil lamang sa sarili kapakanan, para sa partido, para sa kalyado. Alam niyo naman, siyempre, importante ang halalan. Ngunit kapag tapos ng halalan, dapat naman siguro ay isang tabi na muna ang politika at isipin natin kung paano natin tutulungan ang taong bayan, kung paano bibigyan ng serbisyo ng pamahalaan ang taong bayan. Kaya ang aking sinasabi, ang aking panindigan, ang ating advokasya ay ang pagkakaisa ng sambayanang Pilipino. Yan po ang kailangan natin ngayon. Yan po sa aking pananaw ang magbibigay sa atin ng ang ating pagkakaisa. Yan po sa aking pananaw ang tanging paraan kung paano tayo makaramdam muli ng isang progresibong Pilipinas. Para po mabalik sa ating pag-iisip na wala pong magmamahal sa Pilipino kung hindi Pilipino rin. Wala pong tutulong sa Pilipino kung hindi ang kanyang kapwa Pilipino. Kaya't panahon na ibalik natin ang pag-iisip na tayo ay Pilipino. Kahit po tayo ay nanggaling sa Ilocos, kahit tayo galing sa Bicol, kahit sa Bisaya, kahit saan, Tagalog man, kahit saan po, ay kailangan maalala natin, tayo ay Pilipino. At ibalik sa pag-iisip at sa ating trabaho, yung ating dating isinisigaw, isang bansa, isang diwa, isang gawa. Yan po ang ating kailangan balikan. Para naman makikita natin, babalik hindi lamang ang respeto ng kapwa Pilipino sa Pilipinas, kung hindi ang buong mundo. Dahil sasabihin nila, yan ang Pilipinas. Sila'y nagtutulungan, sila'y nagmamahalan, kaya maganda ang nagiging progreso ng bansang Pilipinas. Samahan niyo po ako samahan niyo po ako dito sa aking layunin na ipagkaisa muli ang Pilipinas. Samahan ninyo ako at makakamtan natin itong pangarap natin na maramdaman ulit ang kahit kaunting ginhawa sa ating mga kababayan. Kahit kaunting pagbubuti, kahit kaunting pagbabago man lang. Para naman masabi natin na kami na nasa serbisyo publika ay nagawa namin yung aming isinumpa na tutulong kami sa tao, na kami ay magsiservisyo sa tao, masasabi natin na naitupad namin ang aming isinumpa. Dito sa suporta niyo sa inyong ipinapakita na suporta na pagdaan ko rito ngayong araw na ito, ako'y nagpapasalamat. Ngunit ako'y lumalakas ang aking loob dahil sa lahat ng napupuntahan ko, nauunawaan ng mabuti ng ating mga kababayan kung ano yung pangangailangan sa pagkakaisa. Dito na po natin simulan. Dito na po
dito sa araw na ito, sabihin natin, dito nagsimula muli ang pagkakaisa ng Pilipinas. Dito nagsimula ulit na ang Pilipinas ay nagmamahal sa isa't isa. Dito nagsimula muli na ang Pilipinas ay magiging progresibo ulit. Yan po ang hamon ng kinabukasan. Yan po ang hamon sa ating ng taong bayan. Yan po ang ating itutupad. Maraming salamat po at magandang tanghali po sa inyo na.